Akala mo ba, ang pananahimik ko ay kahinaan? 7 taon akong naglingkod sa inyo na parang alipin habang nilulustay niyo ang dignidad ko. Pero ngayong gabi, Marco, itigil na natin ang dula-dulaan. Sa bawat sampal ng iyong ina at sa bawat gabi ng iyong pagtataksil, may $1 na nawawala sa iyong hinaharap. Habang kayakap mo ang iyong kabit, winawalis ko na ang lahat ng pundasyong kinatatayuan mo. Ngayon, sino sa atin ang tunay na pulubi? Isang palamuti lang siya sa bahay na ito, Bella. Isang katulong na may sertipiko ng kasal na walang ibang alam gawin, kundi ang sumunod sa bawat luhistadong utos ko. Ang boses ni Marco ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Rinig na rinig ni Isabela ang bawat salita, bawat halakhak, at ang mapanuring tono ng asawa habang kausap ang kabit nito sa kabilang linya. Nakaluhod si Isabela sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig na may matapang na kemikal ng chlorine. Pinupunasan niya ang pulang mantsa ng alak na sadyang ibinuhos ni Marco sa puting carpet. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Sa bawat kuskus ng basahan, nararamdaman ni Isabela ang hapdi sa kanyang mga palad. Ngunit mas matindi ang hapdi na unti-unting lalamon sa kanyang puso. 7 taon. 7 taon siyang gumigising bago sumikat ang araw para ihanda ang paboritong kape ni Marco, para tiyaking plansado ang bawat tupi ng kanyang mga polo, at para lunukin ang bawat pang-aalipusta ng kanyang biyenan. Akala niya, ang pagiging masunurin ay sapat na para bayaran ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagpapatuloy ni Marco, tila walang pakialam kung naririnig man siya ng asawa na nasa paanan lang niya. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa mga dokumento ng ari-arian na iniwan ng tatay niya, itatapon ko na ang basurang yan sa labas. After all, she's just a plain housewife with zero brains for business. Tumigil ang kamay ni Isabela sa pag-ikot sa mantsa. Ang tubig sa timba ay unti-unti nang nagiging kulay rosas dahil sa alak. Tila sumasalamin sa unti-unting pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang invisible na kamay. Tuyot at mahapdi. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang pumatak. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi rito. Hindi sa harap ng lalaking itinuring niyang mundo, pero itinuring lang siyang basahan. Bumukas ang pinto at pumasok si Donna Aurora. Ang kanyang biyenan na laging amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kanyang pagiging mapagmataas. Hindi man lang ito tumingin sa mukha ni Isabela. Sa halip, ang dulo ng kanyang sapatos na gawa sa balat ng buwaya ang tumama sa balikat ni Isabela. Isabela, bakit ang bagal mo? May mga bisita ako mamayang gabi para sa mahjong. Siguraduhin mong ang mga appetizer ay hindi galing sa lata. At iyong pilak na kubyertos, siguraduhin mong kasing kinang ng mukha ko, kundi ay alam mo na ang pintuan palabas. Wika ng matanda na may kasamang mapait na ngiti. Tumayo si Isabela ng dahan-dahan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa pagod at sa bigat ng emosyong kinikimkim. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay kay Marco na ngayon ay abala na. Sa pag-scroll sa kanyang phone, tila ba si Isabela ay bahagi lamang ng mga muebles sa bahay. Walang imik na binuhat ni Isabela ang mabigat na timba. Ang bawat hakbang niya patungo sa kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang singsing sa kanyang daliri, ang simbolong dapat ay nagbibigay ng proteksyon at pagmamahal, ay tila isang kadena na lalong humihigpit. Pagdating sa madilim na sulok ng kusina, inilapag niya ang timba. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang modelong mukhang luma na, ngunit sa loob nito ay matatagpuan ang mga algorithm at financial codes na hindi kailanman maiintindihan ni Marco.
Pinindot niya ang isang button. Lumabas sa screen ang kabuuang halaga ng kanyang personal na yaman na 7 taon niyang binuo sa dilim. 900 milyong piso. Tumingin siya sa bintana, sa labas kung saan ang ulan ay nagsisimula nang pumatak ng marahan sa mga dahon. Ang bawat patak ay tila isang paalala na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Sino nga ba ang tunay na bulag? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay seryoso at malalim, malayo sa boses ng masunuring asawa na kilala nila. Ang taong hindi nakakakita o ang taong nakakakita pero pinipiling magbulag-bulagan sa halaga ng taong nasa tabi niya? Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito mula sa kanyang bangko, kundi isang larawan mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan ni Marco at Bella na magkayakap sa loob ng isang silid na pamilyar kay Isabela. Ang silid na plano nilang gawing nursery para sa anak na matagal na nilang hinihintay. Kasabay ng pagkidlat sa labas, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hinaluan na ito ng isang malamig na determinasyon. Ang huling hibla ng kanyang pagmamahal ay tuluyan ng naputol kasabay ng tunog ng kulog. Hinawakan niya ang gilid ng lababo nang mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang tanong na paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan ay hindi na, bakit nila ito ginagawa sa akin? Kundi, gaano kabilis silang babagsak kapag binitawan ko na ang mga tali? Maaga pa lamang ay gising na si Isabela. Ang hamog sa labas ng bintana ng kusina ay tila mga luhang hindi makatulo, nakakapit sa salamin habang inihahanda niya ang almusal. Ang bawat galaw niya ay mekanikal. Ang pagbasag ng itlog, ang paghalo sa sinangag, at ang pagtimpla ng kape na eksaktong 3 kutsarang asukal para kay Marco at isang patak ng gatas para kay Donna Aurora. Kahit masakit ang kanyang likod dahil sa pagtulog sa sofa kagabi, hindi siya nagreklamo. Habang naghihiwa ng bawang, ang kanyang kanang kamay ay may hawak na kutsilyo, ngunit ang kanyang diwa ay nakatuon sa maliit na earbud na nakatago sa ilalim ng kanyang makapal na buhok. Isang malambot na boses ng lalaki ang nagsasalita sa kabilang linya, ang kanyang financial proxy sa Singapore. Iniuulat nito ang pag-akyat ng stock ng Raise Global, ang kumpanyang lihim niyang itinayo mula sa maliliit na ipon at matalinong investment sa loob ng 7 taon. Ang kanyang yaman ay lumalago sa bawat segundo, habang ang kanyang pagkatao ay unti-unting binubura sa loob ng bahay na ito. Isabela! Nasaan na ang kape ko? Bingi ka na ba? Ang sigaw ni Donna Aurora mula sa dining room ay parang pagpunit ng telang seda sa katahimikan ng umaga. Mabilis na pinatay ni Isabela ang earbud at naglakad palabas, bitbit ang tray. Doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Hindi lang ang kanyang asawa at biyenan ang nasa mesa. Nakaupo sa tabi ni Marco ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang bestida, si Bella. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng mga rosas na madalas hingin ni Isabela kay Marco pero hindi kailanman dumating. Good morning, Isabela. Bati ni Bella na may kasamang mapang uyam ng ngiti. Sana hindi mo masamain pero gusto ko kasing matikman ang luto ng best wife ni Marco. Nanatiling nakayuko si Isabela habang inilalapag ang kape. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay itinago niya sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakahawak sa tray. Narinig niya ang mahinang tawa ni Marco habang hinahaplos nito ang kamay ni Bella sa ibabaw ng mesa, sa harap mismo ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Don't mind her, Bella. Sanay na si Isabela na magsilbi sa mga espesyal na panauhin. After all, she's very efficient, sabi ni Marco. Ang diin sa huling salita ay puno ng insulto. Actually, Isabela, may sasabihin si Mommy sa'yo. Tumigil ang mundo ni Isabela. Tumingin siya kay Donna Aurora na ngayon ay dahan-dahang humihigop ng kape bago ibinaba ang tasa ng may awtoridad.
Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay parang isang hatol na walang apela. Pinag-isipan naming mabuti ito, Isabela. Panimula ni Donna Aurora, ang boses ay puno ng huwad na malasakit. Maselan ang pagbubuntis ni Bella. Kailangan niya ng silid na malapit sa amin para mabantayan siya ng maigi. At dahil ikaw naman, ay wala namang pakinabang sa malaking silid na yon dahil hindi ka naman nagkakaanak, napagpasyahan naming doon muna patitirahin si Bella. Hindi makapaniwala si Isabela sa narinig. Ang silid na yon ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang may karapatan pa siya sa bahay na ito. Ang silid kung saan 7 taon siyang naghintay sa pag-uwi ni Marco. Kahit madalas ay madaling araw na itong dumarating na amoy alak at pabango ng ibang babae. Pero ma, nandoon ang lahat ng gamit ko. Nandoon ang alaala namin ni Marco. Mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang pagsamo na malapit ng mapigtal. Alaala? Ang kailangan ni Marco ay tagapagmana, hindi alaala ng isang baog. Sagot ni Donna Aurora habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang mag-alala. Nagpalinis na ako ng bodega sa likod, malapit sa labahan. Mas tahimik doon. Mas makakapag-isip ka sa kalagayan mo. At mas mapapadali ang pagsisilbi mo sa amin dahil malapit ka na sa kusina. Tumingin si Isabela kay Marco, umaasang makakakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang asawa niya ay abala sa pagpapakain ng prutas kay Bella. Tila ba si Isabela ay isang hangin na hindi karapat-dapat pansinin. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang malamig na panginginig. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para asikasuhin ang negosyong akala ni Marco ay sa kanya. Lahat ng yon ay itinapon sa bodega. Tumalikod si Isabela at naglakad pabalik sa kusina. Sa bawat hakbang, ang tunog ng kanyang tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon. Pumasok siya sa loob ng pantry at isinara ang pinto ng marahan. Sa dilim, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa luha, kundi sa apoy ng isang babaeng wala nang mawawala. Nag-type siya ng isang mensahe sa kanyang abogado. Simulan na ang paglilipat ng lahat ng assets ng Race Holdings sa ilalim ng pangalan ko. Iwanan mo lang ang mga utang sa kanila. Gusto kong makita kung gaano katagal silang makakakain ng ginto kapag wala na ang perang pinaghirapan ko. Isang malakas na katok ang gumulantang sa kanya. Ang boses ni Donna Aurora ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pagkainip. Isabela! Ano pang ginagawa mo dyan? Ilabas mo na ang mga gamit mo. Ngayon din. Napatingin si Isabela sa isang lumang litrato nilang mag-asawa na nakadikit sa pader ng kusina. Dahan-dahan niya itong hinawakan bago ito pinitas at pinunit sa dalawa. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang huling tunog ng kanyang pag-ibig na tuluyan ng namatay. Lalabas siya ng kusina hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang reynang naghahanda para sa huling digmaan. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang harapin ang pinakamalaking hamon. Paano niya itatago ang kanyang ngiti habang dinadala ang kanyang mga gamit sa madilim at maruming bodega? Sana ay masanay ka na sa amoy ng alikabok at mga lumang gamit, Isabela. Dito ka naman talaga nararapat. Sa dilim, kung saan hindi ka nakikita. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng madilim na bodega. Pinapanood niya si Isabela habang inilalagay nito ang kanyang mga huling gamit sa isang sulok na puno ng mga sapot ng gagamba. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang maliit at maduming bintana sa itaas. Walang kama, kundi isang lumang kutsyon na manipis pa sa pasensya ni Isabela. Ngunit sa halip na sumagot, tumango lamang si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Tinitiyak na hindi makikita ng kanyang biyenan ang ningning ng determinasyon
sa kanyang mga balintataw. Opo, ma. Basta po ay komportable si Bella sa itaas, ayos na po ako rito. Mahinang sagot niya, ang boses ay sadyang ginawang nanginginig. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Donna Aurora bago ito tumalikod at iniwan si Isabela sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng paglak ng pinto mula sa labas ay tila isang hudyat. Nang masigurong wala na ang matanda, dahan-dahang tumayo si Isabela. Hindi na siya ang mahinang babae kanina. Ang kanyang likod ay tuwid na at ang bawat galaw niya ay puno ng layunin. Sinimulan niyang linisin ang isang maliit na espasyo sa ilalim ng kutsyon. Doon, may isang luma at kalawanging floorboard na maluwag. Nang buksan niya ito, hindi mga alahas o pera ang lumabas, kundi isang itim na notebook at isang maliit na satellite phone. Ito ang kanyang tunay na sandata. Habang naglilinis sa itaas kanina, bago siya palayasin sa sariling kwarto, may napansin si Isabela sa ilalim ng kama ni Marco. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang sobre na may tatak ng isang kilalang lending firm na kilala sa pagiging marahas sa paniningil. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang memorya. Inaalala ang bawat numero at pangalang nakita niya sa loob ng ilang segundong pagkakataon. Gambling debts, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtitipa sa satellite phone. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang makuha ang pirma ko para sa mga lupa ni Papa. Nalaman ni Isabela na hindi lang pala kataksilan ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Si Marco, ang lalaking ipinagmamalaki ng kanyang ina bilang isang matagumpay na negosyante, ay nalulubog na pala sa bilyon-bilyong utang dahil sa pagsusugal sa mga iligal na kasino sa Macau. At ang mas masakit, ginagamit ni Marco ang mga pekeng titulo ng kumpanya ni Isabela bilang collateral. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Akala ni Marco ay ginagamit niya ang asawa, ngunit hindi niya alam na bawat galaw niya ay nasa ilalim ng teleskopyo ni Isabela. Maya-maya pa, narinig niya ang malalakas na yabag ng mga paa mula sa itaas. Ang tunog ng tawanan ni Marco at Bella ay umaling-awngaw sa buong bahay. Tila ba ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay sa pagpapatapon kay Isabela sa bodega. Narinig niya ang pagbukas ng bote ng wine at ang malakas na tugtog ng musika. Sa gitna ng ingay sa itaas, isang maliit na bagay ang nakakuha ng atensyon ni Isabela sa sulok ng bodega. Isang lumang locket na hugis puso, puno na ng kalawang. Nang buksan niya ito, nakita niya ang larawan ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang huling habilin nito. Isabela, ang tunay na yaman ay hindi na sa bangko, kundi sa talas ng iyong isip na walang sinuman ang makakapanakaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang locket. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagbabalik ng kanyang alaala sa tunay niyang pagkatao bago niya hinayaang lasunin siya ng pag-ibig kay Marco. Ang init ng locket sa kanyang palad ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Biglang tumahimik ang musika sa itaas. Napalitan ito ng tunog ng isang mabilis at marahas na pagkatok sa main door ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga kaibigan ni Donna Aurora. Ito ay mabigat, direkta, at tila nagdadala ng masamang balita. Sumilip si Isabela sa maliit na bintana ng bodega. Nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Mga lalaking nakasuot ng barong, ngunit may mga bakas ng baril sa kanilang baywang ang bumaba. Nandito na sila. Bulong ni Isabela. Hindi niya inasahan na ganito kabilis darating ang mga pinagkakautangan ni Marco. Ang kanyang plano ay dapat sa susunod na linggo pa, ngunit tila may ibang puwersang nagpapabilis sa tadhana. Narinig niya ang sigaw ni Donna Aurora at ang nabasag na baso sa itaas. Ang tensyon sa bahay ay biglang tumaas at ang bango ng tagumpay ni Marco at Bella ay napalitan ng amoy ng takot. Ngunit may isang bagay na bumagabag kay Isabela. Sa gitna ng kaguluhan,
Nakita niyang may isang lalaking hindi pamilyar na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingin ng direkta sa bintana ng kanyang bodega. Ang lalaking ito ay hindi kasama sa mga naniningil. Sino siya? At bakit tila kilala niya kung nasaan si Isabela? Ang bawat segundo sa loob ng bodega ay tila isang oras ng paghihintay. Ang mga sigaw mula sa itaas ay unti-unting humuhina, napalitan ng boses ng isang lalaking malalim at puno ng awtoridad na nakikipagtalo kay Marco. Hindi niyo ako pwedeng ipahiya sa harap ng mga kapitbahay. Ang boses ni Marco ay nanginginig na sa takot, malayo sa pagiging mapagmataas kanina. Naramdaman ni Isabela ang pagbukas ng pinto ng bodega ng dahan-dahan. Hindi si Donna Aurora, isang matandang babae ang pumasok. Si Nanay Rosa, ang pinakamatagal na kasambahay sa bahay na yon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang iniaabot niya ang isang platito ng tinapay at baso ng tubig kay Isabela. "Neneng, alam ko ang lahat," pabulong na sabi ni Nanay Rosa habang sumisilip sa labas para siguraduhing walang nakatingin. "Hindi ka nararapat sa lugar na ito. Ang tatay mo, ang iyong ama, siya ang nagligtas sa pamilya Reyes noong halos mabangkarote na sila noon. Hindi nila alam na ang perang nagpapatakbo sa kumpanya nila ay galing sa mga investment mo." Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi niya akalaing alam ito ng matandang kasambahay. Mula sa ilalim ng apron ni Nanay Rosa, inilabas nito ang isang lumang kahoy na kahon na nababalot ng alikabok. Ito ang iniwan niya bago siya pumanaw. Sabi niya, "Ibigay ko lang ito sa'yo kapag dumating na ang araw na hindi mo na kayang tumayo sa sarili mong mga paa dahil sa pag-ibig." Nang buksan ni Isabela ang kahon, tumambad ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap, mga orihinal na titulo ng lupa at mga stock certificate na patunay na siya ang tunay na may-ari ng 70% ng Reyes Holdings. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing susi para sa kanyang paglaya at ang magbabaon sa kanila sa hukay. "Salamat, Nanay Rosa," ani Isabela. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. "Pero hindi ko ito magagawa kung mag-isa lang ako." "Hindi ka nag-iisa," sagot ni Nanay Rosa, sabay turo sa bintana kung saan nakita ni Isabela ang lalaking misteryosong nakatingin sa kanya kanina. "Siya si Elias, ang kanang kamay ng iyong ama sa Singapore. Matagal na siyang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para ilabas ka sa impyernong ito." Sa sandaling iyon, narinig nila ang yabag ng mga paa na mabilis na papalapit sa bodega. Ang boses ni Donna Aurora ay muling umalingaw-ngaw, puno ng galit. "Nasaan na ang babaeng iyon? Siguradong may kinalaman siya sa mga taong ito na naniningil sa anak ko." Mabilis na itinago ni Isabela ang mga dokumento sa ilalim ng sahig. "Nanay Rosa, lumabas ka na. Ako ang haharap sa kanila." Utos ni Isabela nang may awtoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Pagbukas ng pinto, nakita ni Isabela ang mukha ni Marco na namumutla at ang kanyang ina na namumula sa galit. Sa likuran nila, nakatayo ang dalawang lalaking nakabarong na mukhang mga bodyguards ng mga nagpapautang. "Isabela, saan mo itinago ang pera? Alam kong ninakaw mo ang mga titulo ng kumpanya dahil nagrereklamo na ang bangko." Sigaw ni Donna Aurora habang itinuturo ang daliri sa mukha ni Isabela. Tumingin si Isabela kay Marco. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng 7 taon ay nakatingin lang sa sahig. Walang lakas ng loob na tumingin sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi na nakaramdam si Isabela ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hangin ng hustisya. "Marco, ang mga titulong hinahanap ninyo," panimula ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas tulad ng isang talim. "Hindi ko ninakaw ang mga iyon. Ninakaw ninyo ang buhay ko. At ngayon, sisingilin ko na ang lahat ng interes." Biglang lumapit si Elias mula sa pintuan ng bodega.
Ang mga bodyguards na kasama ng nagpapautang ay biglang lumuhod sa harap ni Isabela bilang paggalang. Miss Reyes, handa na ang lahat. Ang lahat ng accounts ng Reyes Holdings ay naka-freeze na. Wala na silang access sa kahit isang sentimo, ani Elias habang iniaabot ang isang tablet kay Isabela. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang vacuum. Ang mukha ni na Marco at Donna Aurora ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanilang mundo, na itinayo sa kasinungalingan at pang-aapi, ay guguho na sa harap ng kanilang mga mata. Isang tanong ang naglaro sa isipan ni Isabela. Ngayong hawak ko na ang lahat ng kapangyarihan, bibigyan ko ba sila ng pagkakataong magbago o hahayaan ko silang maranasan ang lasa ng hirap na ipinatikim nila sa akin? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay kasing bigat ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga mata ni Marco ay nanlalaki. Pabalik-balik ang tingin sa hawak na tablet ni Isabela at sa mga lalaking nakasuot ng barong na ngayon ay nakapalibot na sa kanya. Ano ito, Isabela? Ano ang kalokohang ito? Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa halip na maging mapanakot. Sinubukan niyang hablutin ang tablet, ngunit mabilis siyang hinarangan ng isa sa mga tauhan ni Elias. Marco? Mahinahon na sagot ni Isabela. Hindi niya inalis ang kanyang titig sa mga mata ng asawa. Ito ang bunga ng 7 taong panloloko mo. Ang lahat ng perang winaldas mo sa kasino at ang lahat ng ipinambili mo ng mga regalo para sa iyong kabit. Lahat iyon ay galing sa aking bulsa. Ang kumpanyang pinagmamalaki mo? Ito ay pag-aari ko simula pa noong araw na ikinasal tayo. Tumawa si Donna Aurora, isang tawa na pilit at puno ng pangamba. Isang malaking kasinungalingan. Ang perang yon ay sa pamilya Reyes, Isabela. Huwag kang magpakitang gilas dahil sa isang pitik lang ng daliri ko, kaya kitang ipakulong sa salang pagnanakaw. Ngumiti si Isabela. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, isang ngiting malamig at puno ng kapaitang tinipon sa loob ng 7 taon. Pagnanakaw, ma? Paano niyo tatawaging pagnanakaw ang pagbawi sa kung ano ang legal na akin? Narito ang mga dokumento. Narito ang mga pirma ninyo sa mga pekeng kontrata na ginamit ninyo para makahiram sa bangko. At narito, itinaas niya ang isang flash drive, ang record ng lahat ng illegal na transaksyon ninyo. Sa bawat salita ni Isabela, ang paligid ay tila nagiging masikip para sa mag-ina. Ang mga naniningil na kanina ay nagbabanta sa pamilya. Reyes ay tila natigilan. Ang isa sa kanila, na mukhang pinuno, ay lumapit kay Isabela at yumuko ng bahagya. Miss Reyes, ang utang ng pamilyang ito ay kasalukuyan na naming inaayos sa ilalim ng inyong pamamahala. Kami ay narito para protektahan ang inyong interes. Isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Marco. Ang kanyang pinakamalaking sandata, ang kanyang pangalan at yaman ay wala na. Siya ay wala ng laban. Tumingin siya kay Bella na kasalukuyan namang nagtatangkang tumakas patungo sa pinto. Ngunit hinarangan din ng mga tauhan ni Elias. Saan ka pupunta, Bella? Tanong ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit sa babae. Hindi ba't sabi mo, mahal mo si Marco? Ngayong wala na siyang maibibigay na karangyaan, sigurado akong hindi ka naaalis sa tabi niya, hindi ba? Si Bella ay hindi nakasagot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay basa na ng luha at takot. Ang eksena ay isang pagtatanghal ng hustisya na walang sino man ang nag-akalang magaganap sa loob ng mansyong ito. Elias, tawag ni Isabela nang hindi tumitingin sa likod. Ilabas mo sila sa bahay na ito. Ngayon din. Ayaw ko nang makita ang kanilang mga mukha sa loob ng susunod na 1 oras. Isabela, anak, pag-usapan natin ito. Pakiusap ni Donna Aurora, na ngayon ay nawala na ang lahat ng kanyang yabang. Mali kami. Alam naming nagkamali kami. Patawarin mo kami. Tumigil si Isabela sa paglakad. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang matanda
na walang kapangyarihan, isang taong nilamon ng sariling kasakiman. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi, ma, sagot ni Isabela. Ngunit ang hustisya ay para sa mga taong kailangang matuto sa kanilang mga pagkakamali. Ang bahay na ito, ibebenta ko ito bukas. At ang pera, ibibigay ko sa mga charities na tinulungan ninyong ipasara dahil sa inyong kayabangan. Habang pinalalabas ang mag-ina at si Bella, ang bawat hakbang nila palabas ng pinto ay parang tunog ng pagbagsak ng isang kaharian. Si Isabela ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang puso ay tahimik na ngayon. Ang mabigat na pasan na dinadala niya sa loob ng 7 taon ay parang naglaho na parang bula. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang paligid, ang mansyon na dati ay kulungan niya, nakaramdam siya ng isang kakaibang lungkot. Hindi dahil sa sila ang umalis, kundi dahil sa dami ng oras na nasayang niya sa pagmamahal sa mga taong hindi naman siya nakita bilang tao. Paglabas ng lahat, naiwan silang dalawa ni Elias sa loob ng malaking sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila mas maliwanag na ngayon. Tapos na ang unang yugto, Miss Reyes, wika ni Elias habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero sigurado akong hindi sila titigil ng ganito lang. Ano ang susunod nating hakbang? Tumingin si Isabela sa kisame, sa silid, kung saan siya unang nakaranas ng matinding sakit. Ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa kanila, Elias. Tungkol na ito sa akin. Panahon na para magsimulang muli. Sa malayo, ang mansyon ay naging sobrang tahimik. Wala na ang boses ng pag-uutos ni Donna Aurora. Wala na ang mga matatamis na bulong ni Bella. At wala na ang mabigat na presensya ni Marco. Ang tanging naririnig na lang ay ang malamyos na pag-ihip ng hangin sa mga kurtinang nakawagayway sa bintana. Naupo si Isabela sa pinakamalaking sofa sa sala. Dito, sa loob ng 7 taon, madalas siyang maghintay hanggang madaling araw, nakatingin sa pinto. Umaasang darating si Marco at hahalikan siya sa noo. Pero ngayon, habang nakatanaw siya sa kawalan, ang tanging nararamdaman niya ay ang kawalan ng saysay ng mga panahong iyon. Bakit ko hinayaang kainin ng pagmamahal ang sarili kong dignidad? Ang tanong na pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Miss Reyes! Ang boses ni Elias ay bumasag sa katahimikan. Inilapag niya ang isang basong tsaa sa mesa. Ang inyong flight patungong Sydney ay nakareserba na sa susunod na 3 araw. Kailangan na nating tapusin ang mga papeles para sa pagbenta ng ari-ariang ito at ang pag-liquidate ng inyong shares sa Reyes Holdings. Tumingin si Isabela kay Elias. Elias, sa loob ng 7 taon, ang tanging alam ko lang ay maging isang asawa. Hindi ko na alam kung paano maging Isabela. Yung Isabela na pangarap maging arkitekto. Yung Isabela na gustong maglakbay sa buong mundo. Tumabi ng upo si Elias sa kabilang dulo ng sofa. Ang 7 taon ay hindi na sayang, Miss Reyes. Ito ang nagsilbing paaralan mo. Natutunan mo ang takbo ng negosyo, natutunan mo ang pagbasa sa karakter ng mga tao, at higit sa lahat, natutunan mong protektahan ang sarili mo sa gitna ng unos. Ang Isabela na pangarap maging arkitekto ay narito pa rin. Binubuo niya lang ang sarili niyang pundasyon. Tumayo si Isabela at naglakad patungo sa hardin. Ang mga rosas na inalagaan niya ng buong pagtitiyaga. Ang mga bulaklak na tanging nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay ay namumukadkad pa rin sa kabila ng lahat. Dito, sa bawat pagdilid ng kanyang mga daliri, sa mga dahon, naaalala niya ang mga gabing umiiyak siya rito dahil sa mga masasakit na salita ni Marco. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isabela, please. Hindi ko alam kung nasaan si Bella. Wala na akong pera. Wala na akong matuluyan. Kahit katiting na tulong lang, Isabela. Nagmamakaawa ako. Mula iyon kay Marco, tinitigan ni Isabela ang mensahe. Ang sakit na dati ay nagpapatulo ng luha sa kanyang mga mata ay wala na.
Ang puso niya ay tila naging bato na hindi na tinatablan ng mga malalambot na salita. Marco, ang tugon niya sa kanyang isip. Ang taong hinahanap mo ay matagal nang namatay sa loob ng bahay na ito. Ang natira ay ang taong binayaran mo ng 7 taon ng paghihirap. Huwag mo na akong hahanapin. Hindi na niya ito sinagot. Ipinatong niya ang telepono sa ibabaw ng mesa sa hardin at kinuha ang gunting. Dahan-dahan niyang pinuputol ang mga tuyong sanga ng rosas. Nililinis ang mga tinik na maaaring makasakit. Ang bawat pagputol ay isang paalala na ang pag-ibig, kapag walang paggalang, ay nagiging tinik lamang na dapat alisin. Nang matapos siya, humarap siya kay Elias na kanina pa nakamasid mula sa malayo. Elias, bukas, bibisita tayo sa orphanage na sinasabi mo. Gusto kong makita kung paano natin mababago ang buhay ng mga kababaihang nangangailangan ng tulong. Hindi na ako magtatago sa dilim. Isang payapang ngiti ang sumilay sa labi ni Elias. Iyan ang unang hakbang, Miss Reyes. Ang pagtulong sa iba, ang pinakamabilis na paraan para hilumin ang sariling mga sugat. Habang papalubog ang araw, ang liwanag ng langit ay kulay ginto. Tumingin si Isabela sa malawak na langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa, malaya at puno ng bagong simula. Sa wakas, ang arkitekto ng sarili niyang buhay ay handa na para sa susunod na disenyo. Ang susunod na araw ay hindi naging tahimik gaya ng inaasahan ni Isabela. Habang nasa opisina siya ng kanyang mga abogado para sa pinal na pag-aayos ng mga dokumento, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa hospital kung saan dati siyang nagpapa-check up. Miss Reyes, kailangan niyo pong pumunta rito agad. May mga medical records po kayo na kailangang balikan at may mga dokumento pong hindi napirmahan ng inyong asawa noon na napakahalaga para sa inyong health history. Nang makarating si Isabela sa ospital, ang atmosphere ay malayo sa kanyang inaasahan. Hindi ito tungkol sa kanyang kalusugan. Isang lumang folder ang inilabas ng medical director, ang medical history ni Marco na noon ay ipinakiusap ni Donna Aurora na itago sa kanya. Binuksan ni Isabela ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat linyang binabasa niya. Ang mga ulat ay mula 8 taon na ang nakalilipas bago pa man sila ikasal ni Marco. Congenital condition, bulong ni Isabela habang binabasa ang medical report. Marco is infertile. Dito na gumuho ang lahat ng natitirang tanong sa isipan ni Isabela. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagkaanak sa loob ng 7 taon ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kondisyon ni Marco. At ang mas malala, ang bata na ipinagbubuntis ni Bella. Ang bata na ginamit nilang dahilan para itaboy siya sa bodega. Isang napakatinding kasinungalingan. Habang palabas siya ng ospital, sinalubong siya ng isang matinding sikat ng araw na tila nanunukso sa kanyang nararamdaman. Biglang lumapit sa kanya ang isang pamilyar na anino. Si Bella. Ang dating mukhang marangya na kabit ay ngayon ay mukhang gusgusin. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Isabela, please. Pakiusap ni Bella. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman ko na ang totoo. Hindi kay Marco ang batang ito. Tumigil si Isabela. Tiningnan niya si Bella mula ulo hanggang paa. Ang awa na dati ay nararamdaman niya para sa ibang babae ay napalitan ng isang matalas na pag-unawa. Kanino ang bata, Bella? Tanong ni Isabela. Ang boses ay mahinahon pero may awtoridad. Sa driver ni Marco? Sagot ni Bella na humagulgol na. Pinilit lang ako ni Donna Aurora na sabihin kay Marco ang bata para mapalayas ka at makuha ang yaman ninyo. Sila ang nagbayad sa akin, pero ngayong wala na silang pera, pinagtabuyan na rin nila ako. Wala na silang pakialam kung ano ang mangyayari sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela. Ang buong sitwasyon ay isang malaking dula-dulaan
kung saan siya ang nagsilbing bida na binalak nilang gawing kontrabida. Bella, ani Isabela, hindi kita matutulungan sa paraang gusto mo, pero ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo para makauwi sa probinsya at makapagsimula muli. Sa isang kondisyon, maging testigo ka laban sa kanila sa korte. Tumingin si Bella kay Isabela nang may pagtataka. Hindi niya inasahan ang ganitong klase ng pagpapakumbaba at hustisya. Bakit mo ito ginagawa? Dahil ang hustisya ay hindi paghihiganti. Sagot ni Isabela. Ang hustisya ay ang paglalagay sa bawat isa sa atin sa lugar kung saan tayo nararapat. Habang naglalakad palayo si Isabela, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha. Ang bawat sikreto, ang bawat kasinungalingan ay isa-isang nabubunyag. Ang mga taong nagtangkang gumamit sa kanya ay siya ring magiging dahilan ng kanilang sariling pagbagsak. Sa kabilang banda ng kalye, nakita niya si Marco na ngayon ay naglalakad ng mag-isa, walang kotseng mamahalin, walang kasamang yaman. Tiningnan siya nito at sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Marco ay hindi na nakakagising ng anumang emosyon kay Isabela. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi na siya lumingon, hindi na siya ang babaeng naghihintay. Siya na ngayon ang babaeng nagpapatakbo ng sarili niyang kapalaran. Ang langit sa labas ng mansyon ay tila nagbabadya ng malakas na unos. Ang mga ulap ay kulay uling, at ang hangin ay dumadaloy nang may kasamang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Sa loob ng bodega, kung saan pansamantalang nananatili si Isabela, ang tanging liwanag ay ang kislap ng screen ng kanyang laptop. Sa labas, sa may bakuran, tanaw ni Isabela ang pagdating ni Marco. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Nakasakay na lamang siya sa isang lumang jeepney. Ang kanyang mga damit ay gusot at ang kanyang buhok ay magulo. Si Donna Aurora naman ay sumunod sa kanya, bakas ang pagod at pagkataranta sa mukha. Wala na ang mamahaling pabango. Ang amoy na pumapalibot sa kanila ay amoy ng desperasyon. Isabela, buksan mo ang pinto! Ang sigaw ni Marco. Sabay kalabog sa main door ng mansyon. Hindi gumalaw si Isabela. Hinayaan niyang marinig nila ang tunog ng bawat kalabog. Sa loob ng 7 taon, siya ang nagbubukas ng pintong yon para sa kanila. Ngayon, ang pintong yon ay sarado na. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa kanyang puso. Hindi mo kami pwedeng itaboy ng ganito. Sigaw naman ni Donna Aurora. Asawa ka ng anak ko. May karapatan kami sa bahay na ito. Tumayo si Isabela. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa may pintuan, ngunit hindi niya ito binuksan. Nagsalita siya mula sa kabilang panig. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Marco, Donna Aurora, ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin bago pa man tayo ikinasal. Ang perang ginamit ninyo ay galing sa pawis ko. Ang karapatan ninyo, naglaho iyon nung pinagpalit ninyo ang katapatan ko sa kasinungalingan. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Sa gitna ng dilim, nakita ni Isabela ang anino ni Marco sa salamin ng pinto. Nakaluhod na ito ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa kahoy na pintuan. Isabela, please, wala na akong mapuntahan. Pagsusumamo ni Marco. Gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako. Huwag mo lang akong iwan sa ganito. Alipin? Mapait na tumawa si Isabela. Diyan niyo ako inilagay sa loob ng 7 taon, Marco. Hindi niyo ako tinuring na asawa. Tinuring niyo akong kasangkapan. Ngayong wala na kayong mapakinabangan sa akin. Saka niyo naisip ang kahalagahan ko. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay parang isang orkestra ng pighati. Si Donna Aurora ay nagsimula na ring umiyak. Ngunit ang boses nito ay hindi na matapang. Ito ay boses ng isang taong natalo na ng sarili niyang mga gawa. Elias, tawag ni Isabela sa radyo.
na hawak niya. Pakitawagan ang mga pulis. Ipakita mo ang mga ebidensya ng fraud at illegal transactions nila. Ngayong gabi, tapusin na natin ang lahat. Masusunod, Miss Reyes, sagot ni Elias mula sa kabilang linya. Habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad, naupo si Isabela sa isang silya sa harap ng pinto. Sa loob ng bodega, sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon, hindi siya natatakot. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraan. Ang bawat kidlat ay nagbibigay liwanag sa daan na dapat niyang tahakin. Sa kabila ng pinto, naririnig pa rin niya ang mga sumpa ni Donna Aurora at ang mga hagulgol ni Marco. Ngunit para kay Isabela, ang mga tunog na yon ay isa na lamang ingay na malapit nang mawala. Ang gabi ay madilim. Oo, ngunit alam niya na sa paglipas ng bagyong ito, ang bukas ay magiging maliwanag. Naisip ni Isabela, ang gabi ay palaging pinakamadilim bago sumikat ang araw. At para sa kanya, ang araw na yon ay hindi na para sa kanila. Ito ay para sa kanya na lamang. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng malakas na ulan. Ang asul at pulang ilaw na umiikot ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa mga pader ng mansyon na dati ay saksi sa lahat ng panlilinlang ni Marco at Donna Aurora. Binuksan ni Isabela ang pintuan. Hindi na siya nag-atubili. Sa harap niya, nakita niya ang mga pulis na kinakaladkad si Marco at ang kanyang ina patungo sa mga sasakyan. Walang dignidad, walang karangyaan. Tanging ang basang-basa nilang mga damit at ang mukha nilang puno ng kahihiyan ang natira. Isabela, hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Pamilya tayo. Sigaw ni Donna Aurora habang ipinapasok siya sa loob ng patrol car. Ang kanyang boses ay paos, tila nilamon na ng lamig ng gabi at ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Tumingin si Isabela sa kanila. Hindi galit, hindi tuwa. Sa halip, isang malalim na pagkaunawa ang nanaig sa kanyang damdamin. Wala tayong pamilyang nabuo, Donna Aurora. Ang tinayo ninyo ay isang kastilyong buhangin, maganda sa tingin, pero walang pundasyon. At sa unang bugso ng katotohanan, gumuho ang lahat. Nang makaalis ang mga sasakyan, ang mansyon ay biglang naging napakalawak at nakakatakot sa katahimikan. Huminga ng malalim si Isabela. Ang hangin ay amoy basa na lupa at bagong simula. Lumapit si Elias sa kanya. May hawak na isang itim na payong. Tapos na ang lahat, Miss Reyes. Ang mga ari-arian ay nakapangalan na sa inyo. At ang mga bank accounts nila ay tuluyan ng kinumpiska ng gobyerno dahil sa mga ilegal na gawain nila. Wala na silang matatakbuhan. Salamat, Elias, sagot ni Isabela. Tiningnan niya ang mga bintana ng mansyon. Dito siya umiyak. Dito siya nagtiis at dito rin siya namatay bilang isang alipin. Ngayon, gusto kong ibenta ang bahay na ito. Ibigay ang lahat ng kikitain sa mga foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Ayaw ko nang magkaroon ng kahit anong alaala ang bahay na ito sa pangalan ko. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay sa huling pagkakataon, bawat hakbang niya ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena. Pumasok siya sa kusina, ang lugar kung saan siya nagtagal ng mahabang oras at tinitigan ng lababo. Doon, nakita niya ang singsing na iniwan ni Marco sa ibabaw ng mesa. Ang singsing na simbolo ng kanilang sumpa. Kinuha niya ito at hindi na inisip pa. Inihagis niya ito sa loob ng basurahan. Wala na. Tapos na ang lahat. Paglabas niya ng gate, nakita niya ang mga kapitbahay na sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Ang mga tsismosa na dati ay hinahamak, siya ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may paghanga at pagkamangha. Ang balita ng pagbagsak ng pamilya Reyes ay mabilis na kumalat sa buong subdivision. Saan tayo susunod, Miss Reyes? Tanong ni Elias habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Tumingin si Isabela sa malayo, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula nang sumilip sa likod ng mga ulap. Sa airport, Elias.
At pagkatapos, sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, gusto kong maging arkitekto muli. Gusto kong gumuhit ng mga bahay na may matatag na pundasyon, mga bahay na hindi guguho sa unang bugso ng ulan. Habang umaandar ang sasakyan, nilingon ni Isabela ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang kastilyong buhangin ay wala na. Ang natira na lang ay ang isang malayang babae na handa ng bumuo ng isang tunay na palasyo, hindi gawa sa bato at ginto, kundi gawa sa sarili niyang lakas at pagkatao. Ang gabi ay tahimik na. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina ng sasakyan na nagdadala sa kanya palayo sa impyerno, patungo sa isang kinabukasang siya ang may akda. Ang kulungan ay isang lugar na hindi akala ni Isabela na mapupuntahan niya, hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang bisitang may dalang katotohanan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo na puno ng amoy ng disinfectant at pawis ay tila paglalakbay pabalik sa 7 taon na pilit niyang kinalimutan. Nang pumasok siya sa loob ng visitation room, nakita niya si Marco. Wala na ang mga mamahaling relo, wala na ang maayos na gupit ng buhok, at wala na ang kayabangan. Nakasuot ito ng basahan na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay may mga pasa, at ang kanyang mga mata ay tila tuyot na sapa. Isabela? Ang boses ni Marco ay garalgal. Sinubukan niyang hawakan ang salamin na naghihiwalay sa kanila, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Akala ko hindi mo na ako dadalawin. Umupo si Isabela ng tuwid. Hindi siya nakaramdam ng awa, hindi rin ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkilala sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na kailangan na niyang putulin ng tuluyan. Dinalaw kita para sa isang bagay, Marco, panimula ni Isabela. Ang boses ay kalmado at matatag. Para sabihing tapos na ang lahat. Ang mga demanda laban sa iyo ay hindi ko nababawiin. Ang katarungan para sa mga taong niloko mo at ang hustisya para sa mga taong inapi mo ay hindi ko hawak. Isabela, nagsisisi ako. Lahat ng ito dahil lang sa pera. Pero mahal kita. Noong simula, mahal kita. Pagmamakaawa ni Marco, sabay patak ng luha na hindi na nakakuha ng simpatiya mula sa asawa. Mahal mo ako? Tanong ni Isabela, sabay ngiti ng bahagya. Hindi pagmamahal ang tawag sa pagtrato sa isang tao bilang alipin. Hindi pagmamahal ang pagtrato sa isang tao bilang isang hagdan para makaakyat sa taas. Ang totoo, Marco, hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang pakiramdam na may kontrol ka sa buhay ko. Inilabas ni Isabela ang isang dokumento mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Isang annulment paper na pirmado na niya. Pirmahan mo ito. Ito ang huling koneksyon natin sa isa't isa. Matapos nito, wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa'yo. Ang buhay mo ay nasa kamay na ng batas. Kinuha ni Marco ang ballpen. Ang kanyang kamay ay tila mabigat habang ibinabagsak ang pirma na nagwawakas sa 7 taon ng kanilang pagsasama. Sa bawat guhit ng tinta, ramdam ni Isabela ang pagkawala ng huling bigat sa kanyang dibdib. Isabela, paano ako magsisimula? Tanong ni Marco. Matapos pumirma, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Hindi ko alam, sagot ni Isabela habang tumatayo. Iyan ang tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo sa loob ng mga rehas na yan. Sana, sa paglipas ng panahon, matutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Higit pa sa pagiging mayaman. Pagtalikod ni Isabela, hindi na siya lumingon. Sa labas ng kulungan, sinalubong siya ng liwanag ng araw na tila isang yakap ng kalayaan. Nakita niya si Elias na naghihintay sa tapat ng sasakyan. Tapos na, tanong ni Elias. Oo, sagot ni Isabela. Sumakay siya sa kotse at tumingin sa malayo. Ang bawat gusali na nadadaanan nila ay tila nagiging inspirasyon para sa mga susunod niyang proyekto bilang arkitekto. Elias, sa airport na tayo.
Huwag na tayong lilingon pa. Habang papalayo ang sasakyan, ang imahe ni Marco sa loob ng kulungan ay unti-unting lumiliit hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Sa wakas, ang arkitekto ng kanyang sariling buhay ay handa na para sa isang disenyo na matatag, maganda at totoo. Ang 7 taon ng pagdurusa ay naging pundasyon ng isang matapang at malayang Isabela. Ang traffic sa Maynila ay tila isang mahabang ahas ng mga pulang ilaw ng sasakyan, ngunit para kay Isabela, ang bawat segundo ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Nakatingin siya sa labas ng bintana ng taxi, pinapanood ang pagdaan ng mga gusaling dati niyang dinadaanan nang may pait sa dibdib. Ngayon, ang bawat disenyo ng arkitektura na kanyang nakikita ay tila bumubulong ng mga bagong posibilidad. Miss Reyes, ang ticket niyo po ay nasa inyong passport. Wika ni Elias habang nakatingin sa rearview mirror. Ang lahat ng inyong gamit ay naipadala na sa inyong bagong tirahan sa Sydney. Walang sino man ang makakaalam kung nasaan kayo maliban sa inyong mga abogado. Salamat, Elias. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng naitulong mo. Sagot ni Isabela habang hinahawakan ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang kanyang mga sketchbooks, ang mga guhit na matagal niyang itinago sa ilalim ng mga sahig ng bodega. Ang mga ito, ang kanyang tunay na kayamanan. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ang ingay ng mga tao, ang anunsyo ng mga flight, at ang nagmamadaling mga manlalakbay ay tila isang musika ng kalayaan. Naglakad si Isabela patungo sa check-in counter. Nang ibigay niya ang kanyang pasaporte, ang kanyang pangalan ay nakatatak na bilang Isabela Reyes Valdez, ang apelyido ng kanyang ina. Isang pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Habang naglalakad siya sa departure area, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nabalitaan ko ang lahat. Gusto lang kitang batiin sa iyong kalayaan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Hindi niya alam kung kanino galing, pero hindi na rin niya inintindi. Binura niya ang mensahe at pinatay ang telepono. Ang huling tali ng kanyang nakaraan ay naputol na. Pagpasok niya sa loob ng eroplano, tahimik siyang naupo sa tabi ng bintana. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano, minasdan niya ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo at lumiliit hanggang sa magmistulang maliliit na bituin sa ibabaw ng lupa. Kasabay ng paglayo ng tanawin, tila unti-unti ring naiiwan sa ibaba ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan, ang pangaapi, panlalamig, at mga pagtataksil na matagal niyang kinimkim. Nilamon iyon ng malamig na dilim ng gabi habang tahimik siyang nakatanaw sa kalangitan. Isinara ni Isabela ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang kanyang paghinga ay malalim, maluwag, at walang halong kaba. Wala nang dapat ihanda na kape, wala nang dapat plansahin na damit, at wala nang dapat pagsilbihan ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Ito na ang simula. Bulong niya sa sarili. Habang ang eroplano ay pumapailan lang sa ulap, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang bahay na may malaking bintana. Isang hardin na puno ng rosas na hindi tinik. At isang mesa kung saan siya ay pwedeng gumuhit ng malaya hanggang sa pagsikat ng araw. Ang arkitekto ay nakahanap na ng kanyang disenyo para sa sarili niyang buhay. Sa labas, ang mga ulap ay naghihiwalay, nagbubukas ng daan para sa liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, hindi ngiti ng isang alipin, kundi ngiti ng isang babaeng buong-buong nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos. Ang hangin sa Sydney ay kakaiba, malamig, malinis, at may halong alat ng dagat na tila humahalik sa kanyang balat. Paglabas ni Isabela sa Kingsford Smith Airport, isang matandang babaeng nakasuot ng simpleng coat ang naghihintay sa kanya. Si Tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Isabela, iha, wika ng kanyang tiya
habang mahigpit siyang niyayakap. Ang yakap na yon ay hindi katulad ng yakap ng pamilya Reyes na puno ng pagpapanggap. Ito ay yakap ng isang taong tunay na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagdating sa maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng dagat sa Coogee, binuksan ni Isabela ang kanyang mga bintana. Mula roon, tanawang asul na karagatan. Walang mga alipin, walang mga sigaw ng biyanan, walang mga kasinungalingan. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buhay ay naging payak ngunit makabuluhan. Nagsimulang magtrabaho si Isabela bilang isang junior architect sa isang maliit na firm sa lungsod. Hindi niya ginamit ang kanyang yaman para maghari-harian. Sa halip, sinimulan niya ang lahat mula sa paggawa ng mga simpleng draft. Doon, sa harap ng kanyang drawing table, muling nagningning ang kanyang mga mata. Ang bawat linya na kanyang iginuguhit ay may kalakip na pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, dumaan siya sa isang pampublikong parke. Nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihang imigrante na nagtitipon, nag-uusap tungkol sa kanilang mga hirap sa ibang bansa. Naalala niya ang kanyang sarili, ang babaeng ikinulong sa loob ng 7 taon. "Excuse me," tawag niya sa kanila. "Ako si Isabela, isa akong arkitekto. Baka gusto ninyong magkaroon ng libreng konsultasyon tungkol sa mga legal na aspeto ng inyong mga tirahan o tulong sa paghahanap ng trabaho." Ang mga babae ay tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan, ngunit unti-unting napalitan iyon ng ngiti. Ang kanyang pagtulong ay hindi lamang pagbibigay ng pera, kundi pagbibigay ng direksyon. Sa mga sumunod na buwan, ang maliit na grupo ay naging isang komunidad. Itinatag niya ang Tahanan ng Pag-asa, isang foundation para sa mga kababaihang nawalan ng boses sa ibang bansa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbangon, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Isang numerong hindi niya inaasahang makikita pa. Ang numero ni Elias mula sa Manila. "Miss Reyes, kailangan mong malaman ito. May mga dokumentong lumabas na nagpapatunay na hindi lang si Marco ang may kasalanan. May mga taong nasa likod ni Donna Aurora na matagal na palang nagnanakaw sa inyong kumpanya kahit noong buhay pa ang inyong ama." Napatigil si Isabela sa pag-inom ng tsaa. Ang kanyang katahimikan ay puno ng bigat. "Sino Elias?" "Ang inyong dating abogado, si Attorney Valeriano. Siya ang utak ng lahat. Siya ang nagmamanipula sa mga desisyon ni Marco para paboran ang kanyang sariling interes." Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang mga taong akala niyang mga kakampi pala ang dahilan kung bakit naghirap ang kanyang ama. "Elias, maghanda ka. Hindi ko hahayaang matapos ang kasaysayang ito nang hindi nakakamit ang tunay na katarungan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa alaala ni Papa." Binaba ni Isabela ang telepono at tumingin sa dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, naglalagay ng kulay kahel sa langit. Ang kapayapaan na kanyang natagpuan ay may kaakibat na bagong responsibilidad. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Siya na ang babaeng handang bumalik. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang hukom. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng aking opisina sa Sydney ay tila mga hakbang ng isang paparating na bagyo. Mula sa aking mesa, tinitigan ko ang folder na ipinadala ni Elias. Sa loob nito ay ang mga ebidensyang matagal nang nakabaon, ang mga pirma ni Attorney Valeriano sa mga kontratang nagpabaon sa kumpanya ni Papa. Ang taong itinuring kong pangalawang ama, ang taong nagpayo sa akin na magtiis habang kinakain niya ang bunga ng aking paghihirap. Ang taksil sa loob ay mas matalas kaysa sa kaaway sa labas. Bulong ko sa aking sarili. Hindi ako nag-atubili. Tinawagan ko si Elias. "Elias, kailangan kong bumalik sa Manila. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang may-ari ng lahat ng kumpanyang ninakaw nila." "Miss Reyes, mapanganib ito. Si Attorney Valeriano ay may malawak na koneksyon sa politika at batas.
Babala ni Elias sa kabilang linya. Alam ko, sagot ko, ang boses ay matigas at walang alinlangan. Pero ang pundasyon ng gusaling itinayo nila ay gawa sa kasinungalingan. Isang maliit na yumanig lang. Kuguho silang lahat. Ihanda mo ang lahat ng records ng mga transaksyon niya sa offshore accounts. Ilalabas natin ito sa media at sa mga autoridad sa oras na dumating ako. Sa loob ng 2 linggo, ginugol ko ang aking oras sa pagbuo ng isang estratehiyang hindi nila inaasahan. Hindi ako basta babalik para sumigaw ng hustisya. Babalik ako para bawiin ang lahat. Paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin ng Manila. Iba na ang aking tindig. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling suit at may talas ng mata na kayang magpaupo ng sinuman sa takot ay hindi na ang Isabela na naglilinis ng sahig 7 taon na ang nakalilipas. Dumiretso kami sa opisina ni Attorney Valeriano. Nang pumasok ako sa kanyang silid, nakita ko ang lalaking may maputing buhok, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara. Nang makita niya ako, ang kanyang ngiti ay agad na napalitan ng pagkagulat. Isabela, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay nasa Australia ka? Tanong niya. Sinusubukang magpakita ng huwad na pagbati. Inilapag ko ang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Attorney, nakalimutan mo atang bilang isang arkitekto. Alam ko kung paano basahin ang mga blueprint ng mga taong tulad mo. Nakita ko ang mga lamat sa iyong mga ginawa. Binuksan niya ang folder at sa bawat pahina, ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano mo nakuha ito? Imposible. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, attorney. Sagot ko habang lumalapit sa kanya. Ang perang ninakaw mo sa kumpanya ni Papa at ang perang ginamit mo para manipulahin ang buhay ni Marco at Donna Aurora. Lahat ng yan ay dokumentado na. Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas. Ito ay hindi na isang kaso ng pamilya. Ito ay kaso ng pandaraya sa bayan. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi makahanap ng mga salitang magtatanggol sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga autoridad sa opisina. Ang tunog ng posas na ikinabit sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na musika na aking narinig. Habang kinakaladkad siya palabas, tumigil siya sa tapat ko. Bakit mo ito ginagawa, Isabela? Binigyan kita ng magandang buhay. Hindi mo ako binigyan ng buhay, attorney. Ikinulong mo ako sa isang buhay na hindi sa akin. Sagot ko ng direkta sa kanyang mga mata. Nang mawala na siya sa aking paningin, huminga ako ng malalim. Ang paghihiganti ay hindi na masakit. Ito ay isang proseso ng paglilinis. Ngayon, wala na ang mga tinik sa aking hardin. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, at ang aking dangal, lahat ay akin nang nabawi. Tiningnan ko ang langit mula sa bintana ng opisina. Ang araw ay sumisikat. At sa wakas, ang arkitekto ng Reyes Holdings ay nakabalik na sa kanyang trono. Hindi para maghari, kundi para itama ang lahat ng mali. Ang kumpanya ay hindi na lamang isang gusali ng mga papeles at salapi. Ito ay naging isang daluyan ng pag-asa. Mula sa opisina ng Reyes Holdings, sinimulan kong ipatupad ang mga programang hindi ko kailanman nakita sa ilalim ng pamumuno ni Marco at ng abogadong si Valeriano. Isabela, nakahanda na ang lahat para sa tahanan ng pag-asa dito sa Manila. Wika ni Elias habang inilalatag ang mga dokumento sa aking mesa. Ngumiti ako. Ang mga babaeng dati ay pinagsilbihan ko. Ang mga taong inalipusta ng pamilya Reyes ay binigyan ko ng pagkakataong maging bahagi ng bagong yugto ng kumpanya. Hindi na lamang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng sinuman. Binuksan ko ang aking laptop at nakita ang mga aplikasyon ng mga kababaihang nawalan ng hanapbuhay dahil sa mga maling desisyon ng nakaraang pamunuan. Binasa ko ang bawat kwento
Mga ina na nagpapakain ng kanilang mga anak sa kabila ng kakulangan, mga estudyanteng pangarap na maging arkitekto, ngunit walang matustusan. Elias, lahat ng kwalipikadong aplikante ay tatanggapin natin, sabi ko ng may diin. At huwag kalimutan ang scholarship program para sa mga anak ng ating mga empleyado. Sa sumunod na mga araw, ang gusali ng kumpanya ay napuno ng mga bagong muka. Wala na ang amoy ng takot at pagpapanggap. Ang kapaligiran ay naging masigla, puno ng tunog ng pag-uusap, pagtawa, at ang pag-aspas ng mga papel na nagtatakda ng mga bagong kontrata na malinis at patas. Isang hapon, habang naglalakad ako sa lobby, isang matandang ginang ang lumapit sa akin. Siya ay isa sa mga dati naming tagalinis na halos palayasin na ni Donna Aurora noon. Yumuko siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Miss Isabella, salamat po. Dahil sa inyo, ang anak ko ay nakapag-enroll na sa kolehiyo. Hindi ko po akalain na darating ang araw na magiging ganito ang kumpanya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Hindi po ito dahil sa akin, Aling Rosa. Ito ay dahil sa inyong tiyaga. Karapatan ninyo ang maayos na buhay. Habang pinapanood ko ang mga tao sa paligid, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa laki ng aking yaman o sa kapangyarihan ng aking pangalan. Nasusukat ito sa dami ng mga buhay na nabago at sa dami ng mga ngiting na ibalik sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Dumaan ako sa tapat ng opisina ng aking ama. Ang opisina na matagal na nilang inukupa at ginamit para sa kanilang kasakiman. Pumasok ako at tiningnan ang mga malumang litrato sa dingding. Nakita ko ang ngiti ni Papa na tila nagsasabing, "Tama ang ginawa mo, anak." Ang bawat detalye ng gusaling ito ay akin nang muling idinisenyo. Hindi lang ang arkitektura ang aking binago, kundi ang kultura ng Race Holdings. Mula sa isang pugad ng mga mandaraya, ginawa ko itong isang haligi ng katapatan. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng liwanag ng papalubog na araw. Ang Maynila ay maingay, magulo, at puno ng buhay. Ngunit ngayon, nakikita ko na ito sa ibang paraan. Bilang isang lugar kung saan ang bawat tao, gaano man kaliit, ay may kakayahang bumangon at magtagumpay kung bibigyan lamang ng pagkakataon. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Elias mula sa kanyang sasakyan. "Oo," sagot ko. Dala ko ang lahat ng kailangan ko. Ang pag-asa ng marami ang nagsisilbing lakas ko ngayon. Habang umaandar ang sasakyan, hindi ko na hinanap ang anino ng nakaraan. Ang tingin ko ay nasa hinaharap na. Isang bukas na puno ng mga proyektong magpapatayo ng mga tahanan, hindi lamang para sa iba, kundi para sa isang lipunang mas patas at mas makatao. Ang huling yugto ng aking paglalakbay ay hindi naganap sa loob ng isang silid hukuman o sa isang marangyang opisina. Naganap ito sa isang maliit at tahimik na silid sa isang pasilidad, kung saan inilipat si Donna Aurora matapos ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang kalusugan ay humihina, at ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay napalitan na ng panghihina. Pagpasok ko, ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ang sumalubong sa akin. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, tila isang taong naghihintay na lamang ng pagtatapos. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talim, ay wala ng kinang. "Isabella," bulong niya. Walang galit sa boses niya, tanging ang bigat ng pagsisisi ang natitira. Hindi ako sumagot agad. Naupo ako sa silya sa tabi ng kanyang kama. Sa loob ng maraming taon, inasam ko ang sandaling ito. Ang sandali kung saan magsusumamo siya sa akin. Ngunit ngayong narito na, wala akong naramdamang paghihiganti. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagod ng isang taong tapos na sa isang mahabang digmaan. "Bakit mo pa ako dinalaw?" tanong niya.
Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng pagtataboy ko, dinalaw kita dahil kailangan ko ng closure, ma. Sagot ko ng mahinahon. Gusto kong malaman mo na hindi kita kinamumuhian. Ang galit at puot ay mga kadenang ako lang din ang nagpahirap sa sarili ko. At sa araw na ito, pinipili kong putulin ang mga kadenang yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Isabela. Hindi ko alam kung paano maging isang tunay na ina. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan na kalimutan ko ang lahat. Paliwanag ko, habang hinahawakan ang kanyang nangangatog na kamay. Nangangahulugan ito na hindi ko nahahayaang kontrolin ng nakaraan ang aking bukas. Patawad, ma. Patawad sa lahat ng sakit na pinagdaanan natin pareho. Sa sandaling iyon, ang silid ay napuno ng katahimikan na hindi mabigat, kundi mapayapa. Ang bigat na matagal kong binuhat ay tuluyang naglaho. Hindi ko siya binigyan ng kalayaan mula sa batas dahil ang hustisya ay dapat umiral. Ngunit binigyan ko siya ng kapayapaan sa kanyang mga huling sandali. Paglabas ko ng pasilidad, sinalubong ako ng malamig na hangin ng hapon. Ang langit ay kulay lila at ginto. Nakita ko si Elias na naghihintay sa labas, nakasandal sa sasakyan. Tapos na ba? Tanong niya. Oo, sagot ko. Tapos na ang lahat. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang gaan ng aking bawat hakbang. Hindi na ako ang Isabela na naglilinis ng sahig. Hindi na ako ang Isabela na naghihintay ng pagmamahal na hindi darating. Ako na si Isabela, ang arkitekto ng aking sariling kaligayahan, ang babaeng natutong magmahal muli sa sarili, at ang taong nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga paltos ng paghihirap, wala na ang mga bakas ng kadena. Ang tanging natira ay ang tapang na humarap sa mundo, buo, malaya, at higit sa lahat, totoo. Ang buhay ay hindi isang blueprints na hindi pwedeng baguhin. Ito ay isang istruktura na tayo mismo ang nagdidisenyo. At sa pagkakataong ito, ang disenyo ko ay matatag, puno ng liwanag at walang hanggan. 5 taon ang nakalipas. Ang hangin sa tabing dagat ng Sydney ay hindi na lamang basta hanging dagat. Ito ay amoy ng tagumpay at katahimikan. Sa isang mataas na cliffside, kung saan nakatayo ang aking sariling studio, ang mga bintanang gawa sa salamin ay nagpapakita ng lawak ng karagatan na walang katapusan. Dito sa ilalim ng aking sariling disenyo, natagpuan ko ang tahanan, ang aking foundation. Ang tahanan ng pag-asa ay lumago na sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihang nawalan ng boses. Hindi na lang ito basta gusali. Ito ay naging simbolo na ang bawat pagkakamali ay maaaring itama at ang bawat sugat ay maaaring maging pinto patungo sa mas malaking oportunidad. Naupo ako sa aking drawing table. Pinagmamasdan ang mga sketch ng aking bagong proyekto, isang low-cost housing project para sa mga pamilyang nangangailangan sa Pilipinas. Sa tabi ko, isang tasa ng mainit na kape ang nakapatong. Walang nag-uutos, walang naninisi. Ako ang nagdidisenyo ng bawat guhit at ako ang nagdidisenyo ng bawat umaga ko. May mga araw na naiisip ko pa rin ang nakaraan, ang bodega, ang mga luha sa gitna ng ulan, at ang hapdi ng pagkakanulo. Ngunit hindi na ito nakakasakit. Ang nakaraan ay naging isang libro na natapos ko nang basahin. Ang mga karakter ay tapos na ang kanilang papel at ang pahina ay malinis na muli para sa bagong kwento. Sa labas, nakita ko si Elias na naglalakad sa dalampasigan. Hindi na siya ang aking bodyguard, kundi siya ang aking katuwang sa pagpapatakbo ng foundation. Ang aming pagkakaibigan ay naging pundasyon ng tiwala na hindi ko akalaing matatagpuan ko pa.
Miss Reyes Valdez, handa na ang mga bata para sa inyong pagbisita sa community center. Wika niya habang pumapasok sa studio. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Isabela na nakayuko sa paanan ng iba. Ang mga mata niya ay matalim, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang nangiti ay tunay. Natutunan ko ang 3 mahahalagang aral na bitbit ko hanggang ngayon. Una, ang patawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Pangalawa, ang tunay na yaman ay ang kalayaan na magdesisyon para sa sarili. At pangatlo, hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Kahit gaano man kalalim ang hukay na kinabagsakan mo, laging may paraan para umakyat pabalik sa liwanag. Lumabas ako ng studio at huminga ng malalim. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng kulay sa mundo. Hindi ako naghahanap ng pag-ibig, hindi ako naghahanap ng pagkilala. Nahanap ko na ang lahat ng yon sa loob ng sarili ko. Handa na ako, sagot ko kay Elias. Habang naglalakad kami patungo sa komunidad, ang bawat hakbang ko ay matatag. Ang nakaraan ay naiwan na sa ilalim ng mga alon, at ang bukas ay nakadisenyo na ng may pag-asa. Ang arkitekto ng aking buhay ay hindi na gumuguhit para sa iba. Gumuguhit na ako para sa isang kinabukasang malaya, masaya, at higit sa lahat, tunay na akin. Ang araw ay sumisikat muli. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang maghintay sa paglubog nito. Dala ko na ang sarili kong liwanag.